Nagulat di umano ang Clippers nang malaman nilang gustong umalis si James Harden ng team. Pero prior pa lang ng February, mukhang alam na ng Clippers na aalis si Harden kasi biglang nagkaroon ng personal reason. Kaya hindi nakapaglaro si Harden sa Suns versus Clippers. Ang malala pa nun, nakita si Harden na nasa game ng Arizona, ang dati niyang college team at number 1 sa buong nation. Ang game pa naman ng Clippers sa home court ng Suns at nandun din sa area si James Harden. 10 miles lang ang layo or 16 kilometers. Malapit na yun sa kanila. Ang sinagot lang ni Coach Tyronn Lue nung tinanong siya ng media, ang alam niya kasi merong ibinabahay, bahay si James Harden sa Arizona. Kaya nga daw personal reason. Kaya nagtaka rin ang media na makita si James Harden na hindi naglaro sa Clippers pero nasa game ng Arizona. After din ng game ng Suns at Clippers, dun din ang lumabas ang report na nakikipag-trade ang LA sa Cavaliers kapalit ni Darius Garland para dito kay James Harden. Parang kalagitnaan pa ng game ng Clippers at Philadelphia kung saan natalo pa yung LA doon na lumabas yung balita na parang inabando na ni Harden itong si Kawhi. So ito lang yung nakita kong reason based sa mga write-ups. Dahil si Harden merong rights para mag-request or mag-deny ng trade dahil sa veto power niya. Meron siyang power kung saang team gusto niyang matrade. Parang NTC. Pero yung kay Harden, pwede siyang i-trade na nasa kanya lang kung pipigilan niya ang trade or hindi. Ang no trade clause kasi hanggat hindi inaalis ng player, hindi siya pwedeng i-trade. Example sa NTC, oras na tanggalin ng player yung NTC rights niya at wala pang team ang may interest sa kanya, pwede siyang i-trade ng kanyang team sa kahit anong team na bottom feeder. Yung kay Harden naman, hanggat hindi niya dinidenied or hanggat hindi niya sinasabing ayaw ko sa team na yan na pupuntahan niya via trade, pwede siyang i-trade ng team. Pero sa ngayon parang hindi naman niya dinidenied yung trade sa Cavaliers. Ito kasi yung best time na gamitin ni Harden ang kanyang veto power dahil naka 1+1 contract siya. Yung player option niya pagdating ng off-season pwede niyang i-decline or i-accept na hindi niya na magagamit yung veto power niya next year. Bago pa lang pumirma si Harden, ininsist nang meron siyang ganon sa kanyang kontrata. Since December pa di umano nagkaroon ng idea ang Clippers sa trade dahil sa 6-21 record nila. Nag-iintay na nga lang yung Thunder sa draft picks ng Clippers. At sa simula ng season, ang isa sa pinagmamalaki ni Harden, hindi pa siya nakakamintis ng playoffs. Ang habol niya mapunta sa contender na team. At yung team pa na gusto niyang puntahan ngayon, andun si Donovan. Okay nang kapusin pero nakapag-playoffs. Mindset ba? Based din naman kay Sham sa show niya, ang nag-drive talaga kay Harden para umalis ng Clippers or mag-request ng trade yung standing nila. Kaya pa namang umabot ang top 6 pero kailangan ng todo effort mula kay Kawhi at kay Harden. Yung request nga lang niyang kalagitnaan pa ng game ng Clippers at Sixers na walang kalam-alam yung iba mga player until dumating yung post-game interview na iniwan na pala sila sa ere ni James Harden. Pero ang isa pa kasing reason dun, ayaw bigyan ng Clippers si James Harden ng contract extension pagdating ng off-season. Kaya nga siya lumipat ng Clippers dati dahil hindi rin siya binigyan ng kontratang gusto niya sa Philadelphia. 80 million sa loob ng 2 taon nang hinihingi ng kampo ni Harden sa Clippers. Gusto na kasi ng Clippers na mag-move on kay Kawhi at dito kay Harden. Willing kasi sila magkaroon ng sapat na cap space pag pumatak ang 2027 onwards. Kasabay kasi ni Harden na matatapos ang kontrata ni Kawhi. Ang contract pa ni Harden, kung i-accept niya ang player option sa off-season, 2027 din ang tapos. Doon din magsisimulang mag-rebuild ang Clippers. At malaki din ang chance na i-decline ni Harden ang player option dahil ang guaranteed sa 2027 contract niya, 13 million. Kumpara sa nakalistang $42 million para sa susunod na taon. Kaya malaki ang chance na hindi tanggapin ni Harden ang kontrata at humingi siya ng another contract katulad ng ginawa niya sa Philadelphia. Hindi lang naman to yung unang beses na tinraidor niya yung mga kasama niya. Yung una pa sa Brooklyn Nets nung bigla na lang siyang nag-request ng trade papuntang Philadelphia kahit nun willing pa magstay sina Kevin Durant at Kyrie. Meron na di umanong advanced discussion ng Clippers at itong Cavaliers para kay Harden. Ang Cleveland nasa top 6 ng East. Parang nararamdaman na kasi ni Harden na mahirap sa West. Mga halimaw kasi tao dun. Pero mukhang mas malalim pa yung reason ni Harden. Dahil ang expectation lalabas ang verdict kay Kawhi after All-Star Weekend na pwedeng mawala si Kawhi kung mapatunayang guilty siya sa aspiration deal. Isa ding reason yung tinuro kung bakit na-snub si Kawhi sa All-Star dahil sa aspiration deal niya na naging big deal sa mga coach.
Hindi na rin ako magtataka kung si Kawhi bigla na lang din matrade bago yung deadline dahil meron pang natitirang 2.5 days bago talaga yung deadline at marami pang possibility mangyari.